Hello, Sissy Shamsi, 8918. Yung question mo is under pa rin dun sa video ko na about sa keto derivative change application for N400 change name. Okay. Yung question mo is, sis, I have two child, 18 and 15. Same kasi date naging green card holder. Ma-apply ko ba sila same automatic? Hi Sisi, thank you again sa question mo. Itong question mo is hindi lang ikaw yung nag-question ng ganito, marami din. So para ma-clarify natin, para hindi lang ikaw yung matulungan ko, marami tayong matutulungan kasi lalo na yung sa time namin na nag-a-apply kami, nahirapan ako kasi bakit walang gumagawa ng K2 ng K2 na video. So, kaya nga nagde-decide ako na gumawa ako ng video about the K2 para hindi kayo magaya sa amin. Nahihirapan ako nun kasi wala tayong basis paano mag-a-apply. Yun ngang iba, hindi na nga sila nag-a-apply kasi nahihirapan na sila. But, anyway, pwede tayo kasi alam na natin kung anong gawin ngayon. Okay. Based sa sinabi mo, may dalawa kang anak. 18 years old at saka 15. So, ganito. Since yung 15 is underage siya, nasa mo pa siya, nasa puder. Kahit silang dalawa nasa puder mo pa. Pero ang nakalagay kasi doon na 17 below is under pa sa'yo. O ngayon, since 17 below is under sa'yo, hindi mo kailangang mag-a-apply ng N400 para sa kanya. Kundi, ikaw lang yung mag-a-apply. So, meaning N400 lang ang a-applyan mo. Sa'yo lang. Okay, sa'yo lang. Bakit? As soon as maging US citizen ka, pwede mong gamitin yung certificate mo para sa underage na anak mo. Yung 15-year-old. Kasi pag kukuha ka ng documents, pag after ng pupunta ka agad. Kasi ganito yun, isi-share ko din sa'yo. Ganito yung nangyari sa amin. Pagkatapos ko ng citizenship, agad-agad pumunta kami sa Social Security. So ngayon, pagpunta namin sa Social Security, hindi pala namin, yung sa akin lang pala, ang i-change ko ng US citizenship. Kasi ganito. Iwan ko din, baka iba din sa state mo or iba dito. But na lang natin, i-figure it out na lang natin. Baka pareho, kasi pareho tayong nasa USA. So, kahit hindi ka Okay, ngayon Sisi, ang nangyari pagkatapos, ulitin natin kasi yung asawa ko dumating. Ayokong marinig mo yung may kausap siya. Ganito yung nangyari. Pagkatapos ng oath ceremony namin, pumunta kami agad kinabukasan kasi natapos yung oath ceremony namin parang 12, hindi yung 12, mag-alas 3 na ng hapon. So, kinabukasan na kami pumunta dun sa Social Security. Chine-change na namin agad yung identity ko, ginawa ng US citizen. Hindi na siya permanent resident, so US citizen na. So, ngayon, akala namin kasi underage yung mga bata, right away, makukuha nila, ma-changed agad ng Social Security na sila, na anong tawag doon, na US citizen din sila. Pero hindi pala, ganito. Iwan ko lang baka sa state mo at saka sa state namin hindi ka pareho kasi meron kasing instances na hindi ka pareho yung yung law ng state natin. Pero na lang natin, I'm sorry. Na lang natin isipin na natin na pareho kasi nasa United States tayo lahat ganito. Baka pareho, ganito ang nangyari sa amin. Pagpunta namin sa Social Security, sabi ng Social Security na ang sa akin lang yung pwede ma-change. Kasi yung sa mga bata, kailangan pa na pumunta kami doon sa postal office na yung gumagawa ng passport. Kasi ganito ang sinabi nila.
kailangan pa naming i-represent dun sa social security, sa passport, yung birth certificate ng mga bata dapat original. Tapos dapat yung US citizenship certificate ko dapat original din. Ganon. O, lumaki yung ilong ko lalo. Yun. Tapos, yun, mag-a-apply ka. Pagkatapos mo mag-a-apply ng passport, pag nandyan na yung passport ng underage na anak mo, dalhin mo yan, ang passport na yan, at saka birth certificate niya, at saka yung original mo na na certificate na US citizen ka na, dalhin mo doon sa Social Security, balik ka ulit doon sa Social Security, at doon na pwede nilang i-change yung yung sa anak mo na minor na from green card holder or 10-year permanent resident to US citizen. Kasi may proof na na nakakuha na siya ng US passport. Yun. Pwede na siyang mag-e-enjoy kasama mo, magta-travel kung saan-saan. Oo, outside the country. Ganyan. Ganyan. Tapos, nandito na tayo sa yung hindi minor mo na anak. Ito ay applicable sa lahat ng 18 years old hanggang, hindi ko alam, hanggang 35 yata. Hanggang 35 years old yata. Kasi, iba kasi yung application ng 35 years old na yung parents is a US citizen. Iba na yung niya. Kasi ganito, yung 18 years old mo, hindi N400 ang applyan niya, kundi N600. Saan ko nalalaman to? Meron pa sisihan na parang alam niya yung law doon sa nagko-comment sa video ko. Pero alam mo sisi, itong sasabihin ko sa'yo, galing to sa nag-interview sa akin. Once maging 18 na, hanggang 18 hanggang 30 yata or 35, something like that. Basta 18. Pag nag-18 na, ang a-applyan na form is N600. Magkano yung N600? 1,000 mahigit. Pero, okay lang yun. Gagamitin niya yung papers na yun para pag mag-aaral siya ng college, ganito, ganyan. Mas madali kasi yung sa mga minor kasi nakakuha na sila ng passport, na-change na yung US citizen na sila. Mas madali sa minor. Pero, madali din sa 18-year-old pataas. Kaso, kailangan mag-apply sila ng sarili nila. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na drafting. Parang drafting siya na kailangan nilang magsasign na anytime if the government need them, they will pull them out right away to join the army, to join the navy, to join the US forces. That's the right term, I think. To join any US forces. So, kailangan nilang magsa-sign up ng ganon. Kaya yung mga 18, kailangan nilang mag-a-apply ng sarili nilang N400. Yung US citizenship nila is N400 na ang tawag. Pero mas maganda kasi yun kasi din sila, marami na silang opportunity na makukuha. Kaya yun, yung sa anak mo, kahit 'di ba, magkasama kayong nagkaroon ng green card, kayong tatlo. Pero yung sa N400, isa lang ang isi-send mo na form. Sa'yo lang kasi yung 15 makukuha na niya yung yung pagka US citizen, direct na mapunta sa minor mo. Pero yung 18, kailangan niya na mag-apply ng N600. Okay? Sana clear to sa'yo. Pero kung may question ka pa, pag marami ka pang question, itanong mo lang. Sasagutin ko hanggang makaya ko. Tapos, itanong mo lang din kasi minsan din, kagaya nito yung tanong mo, 4 months ago, nagkasakit ako. Meron akong may ubo ako pagkatapos ng ubo,
Oo, may ubo tapos yung boses ko nag-iiba para akong chipmunks kaya ganun. Kaya na late tapos na busy ako sa work kaya ganun. Pero sisikapin ko makapag-reply sa iyo agad. Okay, thank you. Good luck and God bless.